yung pag nag-fail. So, dalawa yan, sir, no? Yung network plug or yung pwede yung i-reset lang yung sa power supply. Okay? Kapag naman yung N-guard or switch yung mag-fail, so reset nyo lang yung N-guard. Okay? So, yung N-guard natin, ito is pa, nag-red yan. Okay? So, doon naman yung aking reset po sa X-ray. Binangkas ko yan, sir, yung sa loob, may mga nagkad na mga wire. Yung parang lumutong yung insulation niya natutulak. So, kaya nag-load ko yung mga values. Ito din na yung sir, no? Pula na siya, pero yung sensor values mo, hindi pa na yellow. So, ibig sabihin, may auto-tuning pa yan. Pero once na pupula yan, na siguro 10 siguro sa yung difference. So, pwede nang ma-yellow to. So, wala na kayong auto-tuning. Okay? Hindi nyo magagamit yung min, auto, saka yung balance. Okay, sir? Okay, ito, obviously, ang problema din, sir. Number 6. Yung number 6, ano nangyari sa number 6? Tingnan nyo, sir, minus 100 na yan, sir. Sensor. Okay, so sensor na ito, sir. So, palit na kayo ng sensor. Okay? Imposible hindi na sensor. Kaya check nyo na rin yung connection sa PNID. Okay, so balik ito yung mangyayari sa mag-yellow. Ito is 4 pa to. So, yung nag-adjust sila, umabot yun ng sila nagkulay. Ay, ito pala yung sinasabi ko sila. Okay. So, fuel injection, early fuel injection. So, malapit din sa 0 degrees. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 yun. Kaya yung isang pwede nyo gawin is mag-increase kayo ng load to 60 to 65. Pero ginawa nila, ganun pa rin. Okay? So yung isa, ito, reduce Pmax. So yun yung tinanong kasi sa akin. Kasi paano ba i-reduce yung Pmax para mag-direction nila yung per annum yung fine adjustment. Okay? So hanggang minus 10, pinapabilis. So kailangan nyo munang i-off yung continuous sabi niya na reduce Pmax pressure on all cylinders by adjusting the mean Pmax offset pressure on the system. Okay? And then perform a new TDC calibration. Kasi babalik ko lang after. Okay? So ito yun. From ganito. So magiging ganito lang. Ito yung sa ako na Baliktad. Difference. Yung A, baliktad. Okay, so ito naman yung sinasabi ko, sir, na J1, J2, J3, J4, ito J5. So J6, ito yung connected sa tapo, PMID-AU. Okay, ito yung may isang nasira ito. Okay? So, walang mga lumalabas na on and off value na voltage. So, parehas ka lang ito, sir. Okay? So, ang problema ngayon, sir, is yung amplifier. So, itong part na ito, hindi na gumagana. Kasi yung sa encoder ninyo, sa ECU A and B, CCUs, dito connected yun. Ibig sabihin, nakaparallel yun. Okay? So, ibig sabihin, kung meron kayong wire dito na BNC, pupunta yan kay ECU
no? Balik magiging apat ang wire niya. Tapos may wire ka na naman. Ito naman, ECU, B. Tapos, may wire ka na naman, no? CCU. Kaya naka-parallel line na. Kaya pag bunutin mo to, lahat to, walang signal. Okay? Kaya kung meron ka lang isang nabunod na signal, isang NPC na yun. So, ito ngayon ay mapunta dun sa PMIDAU. Ang problema nila, si PMIDAU walang ma-receive na signal. Kung chinek nila, sir, dito walang content of value. So, sabi ni Maker, pwede nyo gamitin ito or ito. Okay? Kasi may lumalabas na signal dyan. Wala lang na. Na? Same lang pa rin siya. J5, J6, J7, J8. Okay, so pwede nyo gawin nyo J7 and J8. Doon kasi yung ginawa ko yan, hindi siya naka-online katulad dun sa control. Doon kasi yan sa simulation. Okay? Kaya may variation. Ilipat lang ang connector, sir. Oo, wala na ibang configuration, no? Salpak lang. Basta yung DAU, sir. Sa DAU yun, sir. Hindi, minsan yun sa amplifier yun. J5, J6, J7, J8. Okay? So, transfer on the wire from J6 to J7. Okay? Junction box with negative result. So, walang nangyari, no? Yung sa J6, nilipat nila sa J7. So, ganun pa rin. Okay? Ang ginawa nila, nilipat nila yung J6 to J8 with positive results. PMA is now working normally. Okay? So, ibig sabihin, ang sila dito sa amplifier, ito, dalawa. J6 and J7. Okay? So, pwede ba po maximize, no? Pero kung tutusin, pwede nyo palitan yung amplifier. Okay? Pero pwede nyo gamitin. Yan na siya. So, ibig sabihin, pag natin mo yung J5 mo, pwede ka din sa J7. Pwede ka din sa J8. Yan mo dyan. J8. J6, J7, J8. So, ito yung sa PMIDAU. Ito sa ating PMI system. Wala siyang signal, sir, papunta. Ibig sabihin, sa A lang siya nakakabit, sir, wala sa B? O meron din? Hindi sa A yun. Sa A lang kasi yung PMIDAU siya natin. So, pero, ang nakakabit nyo rito, sir, is ESA A J6. Yan yun. wala pala sa B, no? Wala sa B. Kasi ang sirain yung B. Bakit? Ayun yung nagbabaytay. Kung nasa loob kasi hindi. Okay, kaya ginawa yung B para masira yung B para palitan. Siyempre may kita sila. Tapos sa store. Okay? Kasi ang ginagamit naman ng system A. Ang B mo, ano lang? Back up. Pag nasira yung A, doon lang gagana yung, doon niya lang gagamitin yung B. Eh yung A hindi nga nasisira, B yung nasisira. Kasi bakit? Siya yung nasa labas eh. Siya yung nagwawakol. Siya yung madaling masira. Okay? So, siguro ano na nila yun, no? Design nila na para sirain yun, no? Kasi hindi nila nilagay ng neck cover sa luto. Maganda yun, no? Kung may neck cover. Para, kasi tugtungan mo lang naman yung shock mo eh. Tapos lagyan mo ng bearing. Kasi, para hindi nasisira yung beat. Pero hinahayaan natin yung nasisira yung beat. Hindi nilagay naman ng bagong mo. Napuputo lang yung bracket, sir. Yun nga sir eh. Kasi nga, pag naputol yung bracket, alarman ng TSA. Oo. Okay, sa palit kayo ng bracket. Pero pag minsan, dumarating sa time na sira na yung bracket, sira pa rin yung cover. So, magpapalit ka na ng cover. So, gano'n naman. Eh, hindi naman ginagamit yun. Backup lang yun. A naman ang ginagamit. A naman ang ginagamit. Okay? So, sa PMI, sa PSA, kaya pag mag-alarma kayo ng ECU, maraming ano sir, no? Maraming damage yan. No?
EMI ninyo dami. Yung sa ECUA ninyo, may scabbing transmitter din yun. No? So, dami. Okay? Sa A pa rin siya. So, kaya yung pinaka-importante yung ECU.